Ako si Anton, 15 taon ng kasal kay Maya. Isang magandang babae na umakit sa akin noong una kaming nagkita sa kolehiyo. Sa loob ng mga taon, naranasan namin ang mga pagsubok at tagumpay na kalakip ng buhay mag-asawa. Pinanday kami ng oras at sa bawat hamon, lalo kaming naging matatag. Ngunit isang kasinungalingan ang unti-unting sumisira sa aming pinagsamang mundo. Isang umaga, habang nagkakape sa kusina, napansin kong tila may malalim na iniisip si Maya. Habang iniinom ang kanyang kape, patuloy siyang nakatitig sa labas ng bintana, tila may hinahanap sa kalawakan. Maya, okay ka lang ba? Tanong ko, pilit na sinisikap na hindi mag-alala. Oo naman, Anton. Medyo pagod lang siguro, sagot niya, pero alam kong may kulang sa kanyang mga mata. Hindi siya tumitingin sa akin ng tuwid, isang senyales na may iniisip siyang iba. Nagpatuloy ang araw na iyon na puno ng yabang na nangiti, ngunit ang aking isipan ay hindi mapakali. Sa paglipas ng mga oras, napansin kong mas madalas na siyang nagtatagal sa telepono. May mga tawag at mensahe na tila nagkukubli sa likod ng kanyang nangiti. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may itinatago siya. Isang gabi, habang natutulog kami, narinig kong tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe ang dumating. Sa kabila ng kanyang pagkapagod, agad siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Nagtaka ako, ngunit hindi ko siya sinundan. Pagbalik niya, nagtulog-tulugan ako. Ngunit ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan. Sumunod na araw, habang nasa trabaho, nagpasya akong suriin ang kanyang telepono. Hindi ito ugali ng isang mabuting asawa, ngunit ang aking pag-aalala ay nag-udyok sa akin. Nakita ko ang mga mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ang mga pag-uusap ay tila may lambing at sa bawat mensahe tila may lalim ang kanilang pinagsasaluhan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang aking mundo ay unti-unting bumagsak at hindi ko alam kung paano ito bubuuin muli. Sa halip na magalit o magtanong, pinili kong magmasid muna. Baka may paliwanag, baka hindi ito ang iniisip ko. Ngunit sa tuwing nakikita ko si Maya, tila may pader sa pagitan naming dalawa. Lumipas ang mga araw at ang aking pagdududa ay lalong lumalim. Nais kong makipag-usap, ngunit natatakot ako sa maaaring mangyari. Paano kung totoo ang aking hinala? Paano kung ang aming pagsasama ay nasira na? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Isang gabi, nagpasya akong sundan si Maya. Nagpaalam siyang may pupuntahan at sa aking pag-aalala, sinundan ko siya. Hindi ko alam kung tama ang aking ginagawa, ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Nakita ko siyang pumasok sa isang restaurant at habang nakaupo sa loob, may isang lalaki ang lumapit at umupo sa kanyang harapan. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Galit, takot, sakit, lahat ng emosyon ay nagsama-sama sa aking dibdib. Pinanood ko sila mula sa malayo at sa bawat ngiti ni Maya, tila unti-unting nawawala ang tiwala ko sa kanya. Ano ang kanilang relasyon? Bakit may lihim siya sa akin? Habang papalapit sa kanilang mesa, ang aking puso ay puno ng kaba. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ngunit sa bawat hakbang, isa lang ang gusto kong malaman. Ano ang kanyang lihim? Sa kabila ng mga ngiti at tawa na aming ibinabahagi sa harap ng mga kaibigan at pamilya, may isang madilim na ulap na palaging nakabitin sa pagitan namin ni Marco. Sa likod ng bawat yakap at halik, alam kong may isang bagay na hindi niya sinasabi sa akin. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang kumain sa akin at hindi ko na alam kung paano ko pa ito matitiis. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, nagdesisyon akong harapin siya. Marco, may nararamdaman akong hindi tama. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko, pilit itinatago ang takot sa aking boses. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mahal, wala kang dapat ipag-alala. Mahal na mahal kita.
Sagot niya, ngunit alam kong may kulang sa kanyang mga salita. Hindi ko na siya pinilit pa, ngunit alam kong hindi ko na maaaring ipagwalang bahala ang aking nararamdaman. Sa mga sumunod na araw, mas lalo akong naging mapanuri sa kanyang mga kilos. Napansin kong madalas siyang nagiging tahimik at kung minsan ay naglalagi ng matagal sa labas ng bahay. Sinubukan kong huwag mag-isip ng masama, ngunit hindi ko maiwasan. Isang araw, habang siya ay nasa trabaho, nagpasya akong maglinis ng aming kwarto. Sa aking pag-aayos ng mga damit, may naramdaman akong kakaiba sa ilalim ng kanyang mga lumang damit. Isang maliit na kahon, ang aking puso ay tumibok ng mabilis. May parte sa akin na ayaw itong buksan, ngunit may mas malakas na puwersa na nagtulak sa akin na alamin ang laman nito. Sa loob ng kahon, nakita ko ang isang lumang liham. Isang liham na mula sa isang pangalan na hindi ko kilala. Bumalik ang aking mga mata sa petsa ng sulat at doon ko napagtanto na ito ay isinulat 3 taon na ang nakalilipas. Sa bawat linya, naramdaman ko ang pag-ibig at sakit na nararamdaman ng taong sumulat nito. Marco, hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang lahat ng ito sa iyo. Ang ating mga sandali ay naging mga alaala na patuloy na bumabalik sa akin. Mahal kita, ngunit alam kong mali ito. Hanggang dito na lang. Ang mga salita ay tila mga punyal na tumatama sa aking puso. Sino ang babaeng ito? Ano ang naging relasyon nila ni Marco? Bigla akong nakaramdam ng takot. Baka ito ang dahilan kung bakit siya nagiging malayo sa akin. Nang gabing iyon, naghintay ako sa pag-uwi ni Marco. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, pero alam kong hindi ko na kayang magkunwari pa. Nang dumating siya, kita ko ang pagod sa kanyang mukha. Ngunit hindi ko pinayagang iyon ang magpahina sa aking determinasyon. Marco, kailangan nating mag-usap, sabi ko, puno ng determinasyon. Nagulat siya sa aking tono. Ano ang tungkol saan? Tanong niya. Ipinakita ko sa kanya ang sulat. Sino siya? Marco, ano ang naging kayo? Hindi ko na kayang pigilan ang luha na pumapatak sa aking pisngi. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Umupo siya at dumaan ang ilang sandali bago siya nagsalita. Siya si Elisa. Nakilala ko siya sa isang seminar sa ibang lugar. Hindi ko intensyon na magkaroon ng kahit ano sa kanya, ngunit nangyari. Nangyari ang hindi dapat. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang sakit na tila bumabalot sa buong pagkatao ko. Ang tiwala kong iningatan sa loob ng maraming taon ay parang baso na naitapon sa sahig at nabasag. Ngunit mahal, wala na kami. Matagal nang tapos iyon. Wala na siyang halaga sa akin. Dagdag pa niya, pilit na iniabot ang kanyang kamay sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya paniniwalaan. Alam kong may mga tao na nagkakamali, ngunit ito ay isang pagkakamali na patuloy na sumisira sa aming pagsasama. Paano mo maaayos ang isang pusong basag na? Nang gabing iyon, nagpasya akong umalis muna sa bahay. Kailangan ko ng oras para makapag-isip, para makapagdesisyon kung ano ang susunod na hakbang ko. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking balat, ngunit alam kong mas malamig ang nararamdaman ng aking puso. Sa gitna ng aking pag-iisa, natanggap ko ang isang tawag mula sa isang hindi inaasahang numero. Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang babae. Ikaw ba si Ana? Kailangan kitang makausap tungkol kay Marco. May kailangan kang malaman. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang panahon para sa bagong revelasyon. Ngunit sa likod ng aking isip, naramdaman ko ang takot at pag-asa. Ano pa ang hindi ko alam? Ang buhay namin ni Clara ay tila isang pelikula na unti-unting nagiging trahedya. Hindi ko na matanggal sa isip ang mga huling salitang binitiwan niya bago siya umalis ng bahay. Ang sakit at galit sa kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang lalim na hindi ko akalaing mararating namin. Sa loob ng maraming taon,
Akala ko'y kilala ko na siya ng lubusan, ngunit mali pala ako. Ang lihim na matagal ko nang inilihim sa kanya ay naging isang bomba na sumabog sa gitna ng aming pagsasama. Bumalik ako sa aming bahay na tila isang kalansay. Ang mga larawan sa dingding, mga alaalang magkasama namin, ay nagsisilbing paalala ng mga panahong puno ng saya at pagmamahalan. Ngunit ngayon, bawat silid ay puno ng katahimikan. Sa kusina, nakatambak pa rin ang tasa ng kape na iniwan niya. Nagsimula akong maglinis, ngunit ang bawat galaw ko'y mabigat. Tila may pasaning hindi ko maalis sa aking balikat. Napaisip ako kung paano nagsimula ang lahat, kung paanong ang isang lihim na akala ko'y kaya kong itago habang buhay ay naging sanhi ng pagkasira ng lahat. Isang lihim na mula sa nakaraan, isang pagkakamali na hindi ko inaasahan. Nagkamali ako, ngunit hindi ko inakala ang magiging epekto nito sa aming relasyon. Ang aming pagsasama ay itinayo sa pundasyon ng pagtitiwala at ngayon ay unti-unting bumagsak dahil sa isang pagbasag na ako rin ang may kagagawan. Naisip ko ang mga pagkakataon na sana'y nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang totoo. Ngunit sa tuwing susubukan kong magsalita, ang takot na mawala siya ay pumipigil sa akin. Ang takot na hindi niya ako mapatawad, na hindi niya ako maintindihan. Ngunit narito na kami sa sitwasyong ito at wala na akong magagawa kundi harapin ang mga konsekwensya ng aking mga desisyon. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, narinig ko ang pagring ng telepono. Si Clara. Nag-aalangan akong sagutin, ngunit sa kabila ng takot ay pinindot ko ang sagot. Ang boses niya sa kabilang linya ay malamig, ngunit may halong pag-asam na hindi ko maipaliwanag. "Mark, kailangan nating mag-usap," sabi niya. "Clara, patawarin mo ako, hindi ko nais na masaktan ka," sagot ko, puno ng pagsisisi. Ngunit ang tugon niya ay hindi ang inaasahan ko. "Mark, hindi lang ito tungkol sa'yo. May kailangan kang malaman." Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ano pa ang hindi ko alam? Ano ang lihim niyang dala? Sa pagitan ng mga usapan namin, naramdaman kong may bumabalot na misteryo sa kanyang boses, isang bagay na hindi ko pa naririnig sa kanya noon. "May anak ka, Mark?" sabi niya, ang mga salitang tila kidlat na dumaan sa akin. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang lihim na matagal kong itinago ay ang pagkakaroon ng anak sa labas, ngunit iba ang sinasabi ni Clara. Anong klaseng laro ito ng kapalaran? Sa kanyang mga paliwanag, unti-unting nabuo ang larawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Clara ang tungkol sa bata, ngunit hindi mula sa akin. Ang bata ay naging bahagi ng buhay niya sa paraang hindi ko inaasahan. Isa siyang guro sa paaralan at ang bata ay isa sa kanyang estudyante. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakilala niya ito at sa pag-uusap nila, nalaman niya ang tungkol sa pagkatao ng bata. Ang bata ay may mga mata na katulad ng sa akin at sa isang paraan, naramdaman ni Clara ang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Sa puntong iyon, bumagsak ang mundo ko. Ang lihim na itinago ko ang siyang nagdala sa kanya sa bata. Ang anak ko na hindi ko nagawang kilalanin ay naging bahagi ng buhay niya sa paraang hindi ko inaasahan. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ang kanyang pag-unawa, ang kanyang galit, at ang pagkakataong maayos ang anumang nasira. "Mark, mahal ko ang bata. Hindi ko alam kung paano, pero nararamdaman ko ang koneksyon namin. At nais kong malaman mo na sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita," sabi ni Clara. Ang boses niya ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Ngunit sa kabila nito, naroon ang pag-asa. Ang pag-asa na kahit paano, maayos namin ang aming relasyon. Ngunit sa likod ng pag-asa na iyon, naroon ang takot. Takot na ang mga susunod na hakbang ay hindi na magiging madali. Sa pag-uusap namin, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila nito, naroon ang pag-asa
na ang aming pagsasama ay may pag-asang mabuo muli. Ngunit paano? Paano kami magsisimulang muli? Ang tanong na iyon ay nanatiling misteryo, ngunit ang pag-asa na maayos ang lahat ay ang aming magiging gabay. Sa huli, ang lihim na itinago ko ay naging daan para sa isang bagong simula. Ngunit ang simula na ito ay puno ng pagsubok. Sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa. Ang pag-asa na kahit paano, maayos namin ang nasira. Ngunit ang tanong ay paano? Paano namin haharapin ang bagong buhay na ito? Ang sagot ay isang misteryo. Ang sagot ay isang kwento na hindi pa tapos. Sa loob ng mga araw, ang bahay ay tila naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Ang mga pader ay puno ng alaala ng aming masayang pagsasama, ngunit ngayon ay tila nagbabadya ng isang hindi maipaliwanag na bigat. Sa kabila ng aming pagkakaibang hindi na maitatago, ang mga pangako at pag-ibig na minsang bumuo sa aming tahanan ay tila nasira dahil sa isang lihim na lumitaw mula sa ilalim ng mga anino. Ako si Marco at sa mga nakaraang linggo, ang aming kasal ni Lila ay unti-unting nagbago mula sa isang romantikong kwento patungo sa isang komplikadong drama ng emosyon at pagtataksil. Maraming taon na ang lumipas mula nang kami unang nagkita. Siya ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay. Ngunit ang lihim na ito, isang lihim na hindi ko inaasahang makakapagpabago sa lahat, ay unti-unting pumapatay sa aming pagsasama. Nagsimula ang lahat nang mapansin kong may kakaibang pagbabago sa kanyang mga kilos. Ang kanyang mga ngiti ay tila pinilit. Ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay, ngayon ay nagkukubli ng isang kalungkutan na hindi ko maunawaan. Hanggang sa isang araw, sa kanyang kawalan, natuklasan ko ang isang liham na nakatago sa kanyang drawer. Ang liham na iyon ay naglalaman ng mga salitang hindi ko inaasahan, mga salitang nagmula sa isang lalaking hindi ko kilala. Ang lihim na iyon ay tungkol sa isang pag-ibig na naganap sa likod ng aking kaalaman, isang pag-ibig na tila matagal nang nabubuhay sa dilim. Hindi ko alam kung paano ako matutulog ng gabing iyon. Ang mga tanong ay nagbabadya sa aking isipan. Paano niya nagawang magtago ng gayong lihim? Sino ang lalaking iyon? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa amin? Sa kabila ng sakit, pinili kong harapin ang katotohanan. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Kailangan kong marinig ito mula sa kanya. Kinabukasan, habang umiinom kami ng kape sa kusina, hindi ko na napigilan ang pag-usisa. Lila, sabi ko, habang ang aking boses ay nanginginig, may kailangan akong itanong sa'yo. Tumingin siya sa akin halatang nag-aalala. Ano iyon, Marco? May nakita akong liham, sabi ko, hinahanap ang tamang mga salita. Isang liham na hindi ko inaasahan. Sino siya, Lila? Halos hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nagkulay abo sa takot at pag-aalala. Marco, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero, kailangan mong malaman hindi ko sinadya. Ang kanyang mga salitang iyon ay tila kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Ano ang hindi mo sinadya, Lila? Siya. Siya ay isang bahagi ng nakaraan ko. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bago pa kita nakilala, Marco, hindi ko na siya nakita muli. Ang liham na iyon, hindi ko alam kung paano ito nakarating dito. Ang kanyang pagtatapat ay tila isang misteryo na hindi ko mahanap ang sagot. Paano maaaring ang isang bahagi ng kanyang nakaraan ay bumalik upang guluhin ang aming kasalukuyan? Ang mga tanong ay nagpatuloy sa aking isipan, ngunit alam ko, kailangan kong magtiwala sa kanya, sa kabila ng lahat ng sakit. Sa mga sumunod na araw, kami ay nag-usap at sinubukang pag-aralan ang lahat. Lingid sa aming kaalaman, ang lihim na ito ay may mas malalim na ugat kaysa sa naisip namin. Nagsimula kaming magtulungan upang mahanap ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, isang bagay ang hindi namin inaasahan.
Isang gabi, habang kami ay nag-uusap, may kumatok sa pintuan. Isang lalaki ang nakatayo sa harapan ng pinto. Isang pamilyar na mukha na tila nagmula sa isang nawawalang alaala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot at sa isang iglap ang lahat ay nagbago. Marco, Lila, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko kayong makausap. Hindi ko intensyon na guluhin ang inyong buhay, ngunit may kailangan kayong malaman. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aming paghihinala at takot ay tila nagkaroon ng sagot. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng isang bagong yugto sa aming kuwento. Isang yugto na puno ng mga tanong at posibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko, ang twist na ito ay hindi lamang tungkol sa isang lihim na nasira ang aming pagsasama. Ito ay tungkol sa isang bagong simula, isang pagkakataon upang harapin ang kasalukuyan at magpatuloy sa hinaharap. At sa kanyang mga salitang iyon, natapos ang aming kwento sa isang cliffhanger na hindi namin inaasahan. Ang lihim na minsang nasira ang aming pagsasama ay nagbigay daan sa isang bagong pag-asa, isang bagong simula na puno ng misteryo, ngunit may pangako ng pag-ibig at pagtanggap. Sa mga sumunod na araw, matapos ang nalaman kong lihim ni Clara, ang asawa ko, bumabalik-balik sa akin ang bawat detalye ng mga nangyari. Parang pelikula sa isipan ko ang bawat pagtatagpo, bawat pag-uusap, at bawat pagkakataong naramdaman ko na may kakaiba, ngunit pinili kong magbulag-bulagan. Hindi ko lubos maisip na sa tagal ng aming pagsasama ay may mga bagay pali siyang itinago sa akin. Ang sakit niyon ay tila walang katulad, ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ko ang umaasa pa rin na maaayos ang lahat. Isang gabing hindi ko na matiis ang katahimikan sa pagitan namin, nagpasya akong kausapin si Clara. Umupo kami sa aming lumang sofa kung saan madalas kaming magkuwentuhan noong mga panahon na parang walang problemang hindi namin kayang lampasan. Ngayon, tila ang sofa na iyon ay naging saksi sa bawat piraso ng aming sirang pagsasama. Clara, bungad ko habang pilit kong hinuhubog ang mga salita sa aking isipan. Alam kong mahirap ito para sa ating dalawa, pero gusto kong malaman kung bakit mo itinago sa akin ang tungkol kay Daniel. Bumuntong hininga siya, tila pinipilit ang sariling maging matatag. Hindi ko alam kung paano sisimulan, sagot niya, hindi makatingin sa akin. Minsan kasi, sa kagustuhan nating hindi masaktan ng isa't isa, lalo tayong nagkakasala. Alam kong totoo ang sinabi niya, ngunit hindi iyon sapat na dahilan para sa akin. Pero Clara, lahat ng pagsasama ay may mga pagsubok. Alam mo iyan, lahat ng bagay ay napag-uusapan. Bakit hindi mo ako kinausap? Tahimik siyang umiyak, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bigat ng kanyang pinasan. Natakot ako, Miguel, natakot akong masira ang lahat ng mayroon tayo. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko sinasadya na masaktan ka. Sagot niya sa pagitan ng hikbi. Dama ko ang paghihirap niya, ngunit dama ko rin ang sakit na dinulot nito sa akin. Mahirap, Clara. Mahirap magtiwala ulit kapag nasira na. Sabi ko, habang pilit kong ikinukubli ang luha sa aking mga mata. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Tanging mga huni ng kuliglig sa labas ang maririnig. Tila sinasabay ang kanilang tugtog sa aming nararamdaman. Sa isipan ko, pilit kong iniisip kung paano namin muling mabubuo ang nasirang relasyon, kung paano namin muling mahahanap ang landas pabalik sa isa't isa. Miguel, basag ni Clara sa katahimikan. Handa akong gawin ang lahat para maayos ito. Alam kong hindi magiging madali, pero gusto kong ipaglaban ang pagmamahalan natin. Ang pagnanais niyang ipaglaban kami ay bahagyang nagbigay ng liwanag sa madilim kong isipan. Ngunit alam kong hindi iyon magiging sapat. Kailangan naming harapin ang katotohanan, ang lahat ng kirot at sakit upang muling makabangon. Isa lang ang hiling ko, Clara, sagot ko,
mahina ngunit puno ng determinasyon. Magpakatotoo tayo sa isa't isa. Hindi na dapat magkaroon ng kahit anumang lihim. Kung talagang mahalaga ang relasyon natin, dapat nating ipaglaban ito ng magkasama. Tumango siya at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Alam kong mahaba pa ang aming lalakbayin, ngunit sa sandaling iyon, alam kong hindi kami nag-iisa. Magkasama kaming haharap sa bawat unos, sa bawat pagsubok. Ngunit isang bagay ang hindi ko inaasahan. Habang pilit naming binubuo ang nasira naming tiwala, isang mensahe ang dumating sa aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Miguel, may mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Hindi lahat ng sinabi ni Clara ay totoo. Magkita tayo bukas sa parke, 3 p.m. Naguluhan ako. Sino kaya ito? At ano pa kaya ang hindi ko nalalaman? Nilingon ko si Clara na ngayon tinititigan ako, tila nararamdaman ang bigat ng aking iniisip. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang tungkol sa mensahe. Ngunit isang bagay ang sigurado, may bagong kabanata na namang kailangan kong harapin. Isang lihim na maaaring tuluyang makasira o magpatibay sa aming muli sanang binubuong pagsasama. Sino kaya ang nagpadala ng mensahe? At ano pa ang hindi ko nalalaman? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang aming kwento. Sa paglipas ng mga araw, tila naging mas mahirap ang bawat umaga. Ang dating saya ng aming pagsasama ni Luis ay unti-unting nilamon ng mga alaalang tila ayaw magpatawad. Hindi ko alam kung paano namin napunta sa ganitong sitwasyon. Ang dating mga simpleng tampuhan ay naging malalalim na sugat. Hindi ko na makita ang dating kinang ng kanyang mga mata tuwing mag-uusap kami. Ang aming tahanan na puno ng tawanan ay napalitan ng katahimikan. Isang gabi, habang kami ay magkatabi sa aming kama, naramdaman kong bumalik ang kirot sa aking dibdib. Alam kong kailangan kong kausapin si Luis tungkol sa lihim na matagal ko nang itinatago. Ang lihim na ito ang naging ugat ng lahat ng hidwaan sa pagitan namin. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung paano ako makakatulog ng mahimbing kung patuloy ko itong ikukubli. Ngunit natatakot akong baka ito ang tuluyang sumira sa aming relasyon. Luis, bulong ko habang nakatitig sa kisame, may kailangan akong sabihin sa'yo. Napansin kong bumaling ang kanyang ulo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kaunting kaba. Alam niyang may mabigat akong sasabihin. Ngunit hindi ko siya masisisi kung may halong takot ang kanyang pakiramdam. Ano yon, Carla? Tanong niya halatang nag-aalala. Tumayo ako at umupo sa gilid ng kama habang iniisip kung paano ko ba sisimulan ang aking pag-amin. Sa aking pagsusuri, naisip kong wala nang tamang oras kundi ngayon. Huminga ako ng malalim upang kalmahin ang aking sarili, ngunit ang tibok ng aking puso ay tila gusto akong ipagkanulo. Matagal ko na itong itinatago, simula ko, pero kailangan mo nang malaman. Bago pa man tayo ikasal, may isang gabing dumalaw sa akin ang aking nakaraan. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Luis. Alam kong kahit hindi niya sabihin, may mga katanungan na siyang bumubuo sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakikita ko pa rin ang kanyang pagsisikap na makinig, na umintindi. May isang tao, isang dating kaibigan, na bumalik sa buhay ko noon. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating at sa isang iglap, muling bumalik ang lahat ng sakit na dulot niya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito ihaharap sa iyo, pero sa gabing iyon, may nangyari sa amin. Halos hindi ko maituloy ang aking kwento. Ang bigat ng aking konsensya ay tila nagpatigil sa akin mula sa paghinga. Ngunit kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong tapusin ang pag-amin. Nagkamali ako, Luis. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit na dulot nito sa'yo. Alam kong masisira ang lahat ng pinaghirapan natin, ngunit ayaw ko nang magpatuloy sa kasinungalingan.
Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang bangin na hindi ko matawid. Nakikita ko ang kanyang mga mata, puno ng sakit at pagtataka. Hindi ko maipaliwanag, pero tila ba naramdaman ko ang kanyang paglayo kahit na magkatabi kami. Carla, paano mo nagawa ito sa akin? Tanong ni Luis, ang kanyang boses ay mabigat. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang lawak ng aking pagkakamali. Alam kong hindi na maibabalik ang dati naming samahan. Ang tiwala na dati niyang ibinigay sa akin ay tila isang baso na nabasag at kahit anong gawin ko, hindi ko ito maibabalik sa dati. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, naramdaman kong may ibang bagay na bumabalot sa aming kwarto. Isang presensya na tila ba may ibang intensyon. Bigla kong nakita sa gilid ng aking mata ang isang lumang kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng aming kama. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon, ngunit tila ba tinatawag ako nito. Carla, ano yan? Tanong ni Luis na tila ba napansin din ng kahon. Hindi ko alam. Hindi ko maalala kung paano ito napunta sa aming kwarto. Ngunit sa isang bahagi ng aking isip, alam kong ito ang susi sa lahat ng mga tanong na bumabalot sa amin. Dahan-dahan kong kinuha ang kahon at binuksan ito. Ang mga laman nito ay tila mga alaala ng nakaraan. Mga litrato, sulat, at isang maliit na kwintas. Ang mga ito ay hindi sa akin. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa kahon. Ngunit ang isang sulat na nakaipit sa loob ay tila ba nagbigay ng sagot sa lahat ng aking katanungan. Bago ko pa man ito mabasa, naramdaman ko ang paghaplos ng malamig na hangin sa aking balikat. Carla, sino ang may akda ng sulat na yan? Tanong ni Luis na parang nag-aalala sa kung ano ang maaari nitong ibunyag. Hindi ko alam. Ngunit sa pagbukas ko ng sulat, isang pangalan ang bumungad sa akin. Isang pangalan na hindi ko inaasahan. Isang pangalan na tila ba nagbigay ng bagong liwanag sa aming sitwasyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang lihim na ito ay hindi lamang tungkol sa akin. May mas malalim pa palang koneksyon sa aming nakaraan, isang koneksyon na hindi namin inaasahan. Ang araw na ito ay tila hindi matatapos. Naglalakad-lakad ako sa kahabaan ng aming bakuran, sinisikap na pakalmahin ang sarili matapos ang hindi inaasahang pag-uusap namin ni Julia. Sa loob ng maraming taon, ang aming pagsasama ay tila isang matibay na haligi na hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Ngunit ang lihim na iyon, ang lihim na matagal na niyang itinatago, ay unti-unting bumubuwag sa pundasyon ng aming relasyon. Hindi ko akalain na ang mga simpleng palatandaan sa kanyang kilos ay may mas malalim na kahulugan. Naalala ko ang mga pagkakataong tila may bumabagabag sa kanya, ang mga gabing nagkukulong siya sa aming silid habang nakatitig sa kawalan. Akala ko noon ay pagod lamang siya mula sa trabaho, ngunit ngayon, alam ko nang may mas malalim na pinagmumulan ang kanyang mga pag-aalala. Nagsimula ang lahat noong isang linggo. Nakita ko ang isang sulat sa kanyang drawer habang inaayos ko ang aming mga gamit. Sa sulat na iyon, nakasaad ang isang lihim na hindi ko inaasahang manggagaling sa kanya, na may anak siya sa ibang lalaki bago pa man kami nagkakilala. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Parang sinaksak ako sa puso ng 1,000 beses. Paano niya nagawang itago ito sa akin ng ganito katagal? Bumalik ako sa kasalukuyan, ang hangin sa bakuran ay tila isang malamig na haplos sa aking pisngi. Hindi ko alam kung paano kami makakabangon mula sa sitwasyong ito. Sa kabila ng galit at pagkabigo, may bahagi pa rin sa aking puso na nagsasabing mahal ko siya. Na sa kabila ng lahat, siya pa rin ang babaeng pinili kong makasama sa habambuhay. Nagpasya akong kausapin siya. Dumiretso ako sa aming bahay at nakita siyang nakaupo sa sofa. Naglalakad ako papunta sa kanya. Bawat hakbang ay puno ng kaba at pagdadalawang isip.
Paano ko siya haharapin? Ano ang sasabihin ko sa kanya? Julia, ang bungad ko, ang boses ko ay tila isang bulong sa katahimikan ng bahay. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng lungkot at pagsisisi. Kailangan nating mag-usap. Tumango siya, hindi nag-aksaya ng oras. Alam kong hindi ko na dapat itinago sa iyo ang tungkol kay Daniel, ang sabi niya. Pero natakot ako. Natakot akong mawala ka. Natakot akong masira ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Sa halip, umupo ako sa tabi niya at sa unang pagkakataon, sa loob ng isang linggo, hinawakan ko ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Mahal kita, Julia, ang sabi ko, hindi alintana ang mga luha sa aking pisngi. Pero kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong malaman kung saan tayo pupunta mula rito. Tumango siya. Naiintindihan ko at handa akong sabihin ang lahat, pero kailangan mo ring malaman na may isa pang bagay. Napatingin ako sa kanya, ang puso ko ay muling bumilis ang tibok. Ano pa ang maaaring mas ikagulat ko? Ano pa ang maaaring masira sa akin? Ang ama ni Daniel, ang sabi niya, ang boses niya ay puno ng pagsisisi, ay si Marco, ang matalik mong kaibigan. Bigla kong naramdaman ang paglamig ng paligid. Parang biglang huminto ang oras. Si Marco, ang taong itinuring kong kapatid, ang taong kasama ko sa lahat ng hirap at ginhawa, ang ama ng anak ni Julia. Hindi ko napigilan ang pag-alon ng galit at pagtataka sa aking loob. Paanong nangyari ito? Tumayo ako, hindi ko alam ang gagawin. Sa isang iglap, ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay tila naglaho. Ang mga alaala ng pagkakaibigan namin ni Marco, ang mga tawanan at kwentuhan ay nagbago mula sa mga masasayang alaala patungo sa mga tanong na bumabagabag sa akin ngayon. Julia, ang sabi ko, hindi maayos ang aking paghinga. Paano? Paano mo nagawa ito sa akin? Naiiyak siya at sa kanyang mga mata nakita ko ang tunay na pagsisisi. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na kayo pala ay magkaibigan. Hindi ko alam na darating ang araw na kailangan kong harapin ang mga pagkakamali ko. Naglakad ako palayo, ang puso ko ay puno ng puot at kalituhan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang lahat ng ito ay hindi matatapos sa isang simpleng pag-uusap. Ang aming relasyon, ang aming buhay ay nasa isang sangandaan at hindi ko alam kung saan kami tutungo. Sa huli, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Paano ko haharapin ang katotohanan ito nang hindi nasisira ang lahat ng mahalaga sa akin? Ang mga araw na nagdaan ay tila walang kulay. Ang mga dating masiglang bulaklak sa aming hardin ay tila nalanta. At ang dating masayang awitan ng mga ibon tuwing umaga ay naging koro ng kalungkutan. Ang aming tahanan na minsang naging kanlungan ng pagmamahalan ay tila naging kulungan ng mga alaala at lihim. Ang lihim na ito na unti-unting kinakain ang aming pagsasama ay hindi ko na kayang ilihim pa. Ako si Marco, isang asawa na ngayoy puno ng pangamba. Sa loob ng 16 na taon ng aming pagsasama ni Clara, hindi ko inakalang darating ang araw na magtatago ako ng isang lihim na maaaring tuluyang magwasak sa aming relasyon. Ang lihim na ito ay hindi simpleng kasalanan. Ito ay isang pagkakamali na hindi ko sinasadyang nagawa. Isang pagkakamali na hindi ko alam kung paano matatanggap ni Clara. Sa mga huling araw, napansin kong nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Clara. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pag-ibig at pag-unawa, ngayon ay tila may bahid ng pagdududa. Hindi ko rin siya masisi. Sa bawat pag-uusap namin, ramdam ko ang tila na mamagitan sa aming dalawa. Isang puwang na unti-unting lumalawak dahil sa aking lihim. Isang gabi, habang kami nakaupo sa aming beranda, hindi ko na mapigil ang bigat ng aking damdamin. Ang paligid ay tahimik maliban sa banayad na ihip ng hangin at ang paminsang pagpitik ng mga dahon. Clara,
Bungad ko habang pinipilit kong pigilan ang pag-alon ng aking damdamin. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit hindi siya nagsalita. Hinawakan niya ang aking kamay, isang hakbang na tila nagbibigay lakas sa akin para magpatuloy. May isang bagay akong matagal nang itinatago sa'yo. Patuloy ko, habang ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Isang lihim na hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko na napigilang tumulo ang luha habang ikinukuwento ko sa kanya ang aking lihim. Ang pagkakaroon ko ng anak sa labas mula sa isang pagkakamali na naganap ilang taon na ang nakalipas. Isang sitwasyong hindi ko sinasadya, ngunit hindi ko rin nagawang harapin. Ang takot na mawala siya at ang aming pamilya ang nagtulak sa aking itago ito. Natahimik si Clara, tila nais niyang tuklasin ang bawat sulok ng kanyang puso para sa tamang reaksyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at alam kong ang aking mga salita ay tulad ng mga patalim na tumusok sa kanyang puso. Marco, wika niya, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit, ngunit pinipilit maging matatag. Bakit mo itinago ito sa akin? Hindi ko alam kung paano sasagot. Alam kong ang aking dahilan ay hindi kailanman magiging sapat upang maibsan ang sakit na dulot ng aking lihim. Natakot akong mawala ka, Clara. Natakot akong masira ang lahat ng mayroon tayo. Sambit ko habang hinahanap ang mga salitang maaaring makapagbigay linaw sa kanyang damdamin. Tumayo si Clara at sa huling pagkakataon ay tumingin siya sa akin na puno ng hinanakit at pagkalito. Marco, kailangan kong mag-isip, sabi niya bago siya tuluyang umalis. Iniwan akong nag-iisa sa aming beranda, sa ilalim ng kalangitan na tila nakikidalamhati. Sa mga sumunod na araw, hindi ko alam kung paano makakabangon mula sa sakit na dulot ng aking lihim. Ang bahay ay puno ng katahimikan at ang mga alaala ng aming masayang pagsasama ay tila naging anino na lamang ng nakaraan. Minsan, iniisip ko kung may pag-asa pa bang maayos ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, umaasa ako na may puwang pa sa puso ni Clara para sa pag-unawa at kapatawaran. Isang linggo ang lumipas at sa gitna ng aking pag-aalala at pag-iisa, natanggap ko ang isang liham mula kay Clara. Ang kanyang sulat ay puno ng damdamin, ngunit sa halip na kapatawaran, isang hindi ko inaasahang balita ang kanyang ibinahagi. Sa huling bahagi ng kanyang sulat, nabanggit ni Clara ang kanyang sariling lihim, isang lihim na hindi ko kailanman inasahan. Siya ay may anak na rin mula sa isang relasyon na naganap bago pa kami nagpakasal. Ang twist na ito ay tila isang pagdagdag sa komplikadong sitwasyon ng aming pagsasama. Ang aming mga lihim ay tila naging salamin ng aming mga pagkakamali. Ngunit sa parehong pagkakataon, ito rin ay nagbigay daan sa isang bagong simula. Ngayon, ang tanong ay, paano namin haharapin ang aming mga lihim at mga sarili upang makabuo ng mas matatag na pagsasama? Sa gitna ng aming mga lihim, ang pag-asa ay nananatiling buhay. Ang aming pagsasama ay maaaring nasira, ngunit ito rin ay may pagkakataong maayos sa tamang panahon at pagkakataon. Pagkatapos ng ilang buwang hindi pagkakaintindihan, nagpatuloy ang aming buhay na tila isang pelikulang paulit-ulit, ngunit walang kasiguraduhan kung paano matatapos. Ako si Mateo, isang lalaking nagmahal ng lubos ngunit nagkamali sa pag-aakalang ang lihim ay magiging kalasag namin ni Clara laban sa lahat ng unos. Ngunit nagkamali ako. Ang lihim na iyon ang naging dahilan ng aming unti-unting paglayo sa isa't isa. Nagsimula ang lahat isang gabi habang nakaupo kami sa harap ng aming lumang hapag-kainan. Ang dating masigla at puno ng tawanan na tahanan ay tila naging isang tahimik na lugar ng pag-aalinlangan. Si Clara, ang aking asawa, ay nag-uusap lamang kung kinakailangan. Ang kanyang mga mata, dati ipuno ng buhay,
at sigla ay tila nagkukubli ng lungkot na hindi ko maabot. Mateo, kailangan natin itong pag-usapan. Sabi ni Clara, binasag ang katahimikan na matagal nang bumabalot sa amin. Alin? Tanong ko, kahit alam ko na kung ano ang tinutukoy niya. Ang lihim na matagal kong itinago. Ang lihim na pinili kong ikubli sa kanya sa takot na masira ang aming pamilya. Nalaman ko na tungkol sa anak mo, sa anak natin. Ang mga salitang iyon ay tila isang sibat na tumarak sa aking puso. Alam kong darating ang araw na ito, ngunit hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Ang anak na hindi ko nakilala, bunga ng isang pagkakamali noong kabataan ko. Ang anak na hindi ko inamin kay Clara sa takot na hindi niya matanggap. Clara, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo noon. Naging duwag ako. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay naroon ang hindi mabilang na katanungan at sakit. Ang katahimikan ay tila isang walang katapusang dagat na nais kong tawirin, ngunit hindi ko alam kung paano. Mahal pa rin kita, Mateo, pero hindi ko alam kung paano natin ito maayos. Ang kanyang mga salita ay may bigat na kahit ang pinakamatibay na haligi ay hindi kayang pasanin. Mahal niya ako, ngunit ang aming pundasyon ay natibag dahil sa aking lihim. Tinangka kong hawakan ang kanyang kamay, ngunit umiwas siya. Clara, handa akong gawin ang lahat para sa iyo, para sa atin. Sabihin mo lang kung paano. Hindi siya sumagot at sa halip ay tumayo at naglakad palabas ng silid. Naiwan akong nakaupo, tinatanong ang sarili kung paano ko haharapin ang kinabukasan na tila hindi na kasing liwanag ng dati. Lumipas ang mga araw na puno ng pagsisikap kong bumawi. Gumawa ako ng mga hakbang upang makilala ang aking anak, upang ipakita kay Clara na handa akong harapin ang mga pagkakamali ko. Ngunit sa kabila ng aking pagsisikap, si Clara ay nananatiling malamig, hindi ko maabot ang kanyang puso. Sa kabila ng lahat, hindi ako sumuko. Mahal ko si Clara at alam kong kaya naming lampasan ang bagyong ito. Nagdesisyon akong magsalita sa kanya muli, umaasang makakahanap kami ng solusyon. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, naglakas loob akong magsalita. Clara, alam kong nasaktan kita. Alam kong mahirap itong ayusin. Pero hiling ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo tayo ng pagkakataon. Tumahimik siya ng saglit, tila iniisip ang lahat ng nangyari. Hanggang sa nagulat ako sa kanyang sagot. Mateo, may dapat ka ring malaman. Ang kanyang tono ay may halong kaba at determinasyon. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay naroon ang isang lihim na hindi ko inaasahan. May lihim din ako. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa iyo, pero matagal ko na itong tinatago. Ang kanyang mga salita ay tila isang bombang sumabog sa aking isipan. Paano? Ano ang lihim na iyon? Sa pagkakaalam ko, si Clara ay laging prangka at walang itinatago. Ngunit ang kanyang pag-amin ay nagbigay ng bagong pag-aalinlangan at takot sa akin. Clara, ano? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko habang tumitindi ang tibok ng aking puso. Huminga siya ng malalim at sa kanyang mga mata ay naroon ang hindi mabilang na emosyon. Mateo, hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero kailangan mong malaman na. Bago pa niya masambit ang susunod na mga salita, biglang tumunog ang telepono. Ang tawag na iyon ay mula sa ospital, nagdadala ng balitang magpapabago sa aming buhay. Ang balitang iyon ay isang cliffhanger, isang twist na hindi namin inaasahan. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa kabila ng mga lihim at sakit, ang aming pagsasama ay may pag-asa pa. Ngunit sa anong paraan, sa anong halaga? Ang mga tanong na iyon ay mananatiling misteryo, isang bahagi ng kwento na kailangan pa naming tuklasin. Sa loob ng maraming taon na aming pagsasama, palagi kong inisip na ang aming pagmamahalan ay sapat na upang pagtagumpayan
ang anumang pagsubok na darating. Ngunit sa likod ng mga ngiti at matatamis na alaala, may isang lihim na unti-unting lumalamon sa akin. Isang lihim na hindi ko akalaing magiging sanhi ng pagkasira ng aming pamilya. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng gabi habang nakaupo kami ni Marco sa aming paboritong lugar sa hardin, pinag-uusapan ang mga plano para sa hinaharap. Nakaramdam ako ng bigat sa aking dibdib, parang may bumubulong sa akin na oras na upang aminin ang katotohanan. Ngunit paano ko sasabihin sa kanya na ang aming buhay na puno ng pagmamahalan ay patungo sa isang direksyon na hindi niya inaasahan? Marco, simulang kong sabi, sinusubukang pigilan ang panginginig ng aking boses. May kailangan akong sabihin sa iyo. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niyang puno ng pag-aalala. Ano iyon, mahal? Alam mong pwede mong ipagtapat ang kahit ano sa akin. Sa sandaling iyon, ang mga alaala ng aming pagsasama ay nagsi-flashback sa aking isipan. Ang unang pagkikita, ang mga tawanan, ang mga pangako. Ngunit sa likod ng mga iyon, nakatago ang isang realidad na hindi ko na maitago pa. May isang bagay akong ginawa. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Isang bagay na matagal ko nang ikinukubli. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pag-aalala patungo sa isang halo ng takot at pagdududa. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim, pilit na pinapalakas ang loob ko. Nagsimula ito ilang taon na ang nakalipas. Isang pagkakamali na hinding-hindi ko na maibabalik. Alam kong sa puntong ito, wala nang atrasan. Kailangan ko nang sabihin ang buong katotohanan kahit na ang kapalit nito ay ang aming pagsasama. May ibang tao na dumating sa buhay ko, Marco. Hindi ko planong mangyari ito, pero hindi ko na kayang tapusin ang aking pangungusap. Tumulo ang luha sa aking mga mata habang si Marco ay tahimik na nakikinig, tila hindi makapaniwala sa naririnig. Papaano? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Sino? Sa likod ng kanyang tanong ay naramdaman ko ang sakit na dulot ng aking pagtataksil. Paano ko nga ba nasabi na kami ay masaya kung sa loob ko ay may isang bahagi na patuloy na humahanap ng iba? Si Jenna, sagot ko, ang pangalan ng babaeng naging bahagi ng aking lihim. Hindi ko alam kung paanong nangyari, Marco. Pero ang alam ko lang, nagkaroon kami ng koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Biglang tumayo si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko alam kung paano ko ito matatanggap. Mahal kita, pero paano mo nagawa sa akin ito? Hindi ko alam ang isasagot. Sa puntong iyon, ang lahat ng salita ay tila walang halaga. Alam ko, nasira ko ang tiwala niya, ang pamilya namin. Marco, patawarin mo ako. Mahal kita at ang mga nangyari ay hindi ko ginusto. Handa akong ayusin ito pero kailangan ko ang iyong tulong. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan at galit. Hindi ko alam kung paano ko ito mapapatawad, pero kailangan kong malaman kung ang lahat ng ito ay totoo. Sa kanyang mga salita ay naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Paano nga ba ako umabot sa ganitong sitwasyon? Sa likod ng aking pag-amin ay may isang bagay na hindi ko pa nasasabi. Isang bagay na maaari pang makasira sa kung anuman ang natitira sa aming pamilya. Muli siyang bumalik sa kanyang kinauupuan, nag-isip ng malalim. Kung talagang gusto mong ayusin ito, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Hindi ko kayang mabuhay sa mga kasinungalingan. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang aking pag-amin. May isang huling bagay na kailangan kong sabihin, isang bagay na maaaring magdulot ng mas malaking sakit. Marco, may anak kami ni Jenna. Biglang tumigil ang mundo ko. Nakita ko ang kanyang ekspresyon, isang halo ng pagkabigla, sakit at galit. Sa likod ng kanyang mga titig, alam kong wala na akong maitatago pang lihim. Anak?
Ulit niya, tila hindi makapaniwala. Paano mo nagawa ito sa akin? Wala akong masabi. Ang mga salita ay tila naglaho at sa likod ng aming pag-uusap ay naramdaman ko ang pagguho ng aming buhay. Ngayon, kailangan kong harapin ang katotohanan na ang aming pamilya ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa harap ng mga luha at sakit, alam kong may isang bagay na kailangan naming pag-usapan. Isang desisyon kung paano namin haharapin ang bagong realidad na ito. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, paano kung hindi ko na maibalik ang dati naming pagsasama? Paano kung ang lihim na ito ay tuluyan ng sumira sa aming pamilya? Ang bumungad sa akin pagkagising ay ang malamlam na liwanag ng araw na pilit sumisilip sa makapal na kurtina ng aming silid. Parang ang bigat ng pakiramdam ko, hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa bigat ng mga bagay na nag-uumalpas sa aking dibdib. Matagal na kaming mag-asawa ni Laura, ngunit parang ngayon ko lang nararamdaman ang ganitong klase ng agwat sa pagitan naming dalawa. Nagsimula ang lahat nang mapansin kong mas madalas na siyang tahimik at tila laging may iniisip. Hindi na niya ako tinatanong kung paano ang araw ko o kung may gusto ba akong ikwento. Parang ibang tao na siya at sa kabila ng aking mga pagsisikap, hindi ko malaman kung paano ko siya muling maabot. Isang gabi, habang nagkakape kami sa sala, tinanong ko siya, Laura, may problema ba? Parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraan. Napatingin siya sa akin, ngunit tila may kung anong humahadlang sa kanyang dila. Wala naman, Hector, sagot niya, ngunit ramdam ko ang lamig sa kanyang mga salita. Noong una, inisip kong baka trabaho lang o baka pagod lang siya, pero habang tumatagal, lalong lumalalim ang agwat namin. Hanggang sa isang araw, natuklasan ko na lang ang isang lihim na hindi ko inaasahang matutuklasan. Nagpunta ako sa kanyang opisina para sorpresahin siya. Bitbit ko ang paborito niyang bulaklak at ang paborito niyang cake mula sa bakery na madalas naming puntahan noong mga unang taon ng aming pagsasama. Ngunit pagdating ko roon, nakita ko siyang kausap ang isang lalaking hindi ko kilala. Malapit sila sa isa't isa at tila seryoso ang kanilang usapan. Hindi ko alam kung paano ako kikilos noon. Gusto kong lumapit at magtanong, ngunit nanaig sa akin ang kaba at pag-aalinlangan. Bumalik ako sa sasakyan at doon naghintay hanggang siya'y lumabas. Nang pauwi na kami, tinanong ko siya tungkol sa lalaki. Sino yung kausap mo kanina sa opisina? Tanong ko, pilit pinatatag ang boses ko. Ah, si Marco, sagot niya. Bagong kasamahan sa trabaho. May tinutulungan lang ako sa isang project. Ngunit hindi nawala sa isip ko ang larawan nilang dalawa. Mayroong kung anong bumubulong sa akin na may higit pa roon kaysa trabaho lang. Pero ayokong magpadala sa alinlangan. Lumipas ang mga araw, hindi ko maiwasang pagdudahan siya. May mga gabing kunyari, abala ako sa pagbabasa o panunood, pero lihim akong nagmamasid kung may kakaibang kilos ba siyang ginagawa. Hindi ko na alam kung paano ko muling mabubuo ang pagtitiwala sa kanya. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ako ng aming kwarto, may nakita akong sulat sa loob ng isang libro na matagal nang nakatago sa kanyang bedside table. Hindi ko alam kung dapat ko bang basahin, ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ng sobre. Ang sulat ay mula kay Marco. Habang binabasa ko, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang bagay na hindi ko inaasahang malaman. Ang lihim na nag-uugnay sa kanila ay hindi lang tungkol sa trabaho. May mas malalim pa pala silang pinagsasaluhan na hindi ko alam. Tumayo ako, hindi alam kung paano haharapin si Laura. Paano ko ba siya tatanungin nang hindi kami parehong masisira? Paano ko ba siya kukumprontahin nang hindi nasasaktan ang aming pagsasama? Nang gabing iyon,
Habang nakahiga siya sa kama at ako'y nakaupo sa gilid, tahimik kong pinagmamasdan ang kanyang mukha. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang babaeng minahal ko ng buong puso. Ngunit ngayon, may lamat na sa aming relasyon na dulot ng isang lihim na hindi ko alam kung kaya pa bang pagtakpan. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng alarm clock. Si Laura ay wala na sa tabi ko, bumangon ako at bumaba sa kusina. Doon ko siya nakita, naghahanda ng agahan. Nakangiti siya sa akin pero hindi ko maiwasang hindi isipin kung gaano kalalim ang kanyang itinatago. Hector, may sasabihin sana ako sa'yo, bungad niya. Napahinto ako sa pag-inom ng kape. Ano yon, Laura? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Bago siya makasagot, biglang nagring ang kanyang telepono. Agad niyang kinuha ito at lumabas ng bahay para makipag-usap. Naiwan akong nagtataka at nag-aalangan. Habang nakaupo ako roon, hawak ang tasa ng kape, pilit kong inaalala ang mga huling salita ng liham ni Marco. Alam kong mahirap, pero kailangan nating mag-usap tungkol sa nakaraan, sabi roon. Ano ang ibig sabihin ng nakaraan? At paano ito makakaapekto sa amin ngayon? Habang iniisip ko ito, biglang bumukas ang pinto at bumalik si Laura. May bakas ng kaba sa kanyang muka. Hector, kailangan natin itong pag-usapan. Sabi niya, sa puntong iyon, alam kong hindi ko na maiiwasan pa ang katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, may kumatok sa pintuan. Napatingin kami pareho sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan kung sino ito at ano ang dala-dala ng bagong yugto na ito sa aming buhay.